Okay, magandang gabi po sa ating lahat at heto, panibagong vlog, panibagong reaction video ang ating itatalakay ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong Tingog Party List, no? Ay top 1 sa DPWH allocation. Alam nyo na. Alam nyo naman kung sino ang ang pagmamay-ari nitong Tingog Party List. Sila yung number 1 sa DPWH allocation. I smell something fishy. Ito 2025, sa 2025. Mamaya pag-usapan natin yan kasi baka akala nyo nagpi-fake news tayo ha. Papakita natin yan sa screen mamaya. At ito, pangalawa nating pag-uusapan. Nag-trending kanina, nag-breaking news, itong isang AFP na sobrang matapang po na nag-withdraw sa kanyang suporta kay Bongbong Marcos. Okay? Alamin natin kung ano yung dahilan kung bakit nag-withdraw itong isang army o itong AFP. Isang AFP, no? At ano ang dahilan bakit siya nag-withdraw? Okay? At sino itong taong ito? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Pangatlo nating pag-uusapan ay patungkol po dito sa national sovereignty natin sa bansang ito. Sa ginawa nitong si Bongbong Marcos o itong si Marcos administration na nagva-violate raw ito sa ating constitution nung sinurrender itong si former President Duterte doon sa ICC. Okay? Pag-usapan natin 'yan kasi po ang magaling po na anak ni Attorney Panelo, no? Ay nagsalita na po patungkol dito. Okay? Mamaya pag-usapan natin 'yan kasi po delikado itong si Bongbong Marcos in the future ha. Baka ito yung isa sa mga dahilan na pwedeng ma-impeach itong si Bongbong Marcos o kaya ay pagkatapos ng kanyang termino sa pagka-presidente ay pwede siyang makulong sa ginawa niya kay Tatay Digong. Okay? At eto pa, ano pa bang pag-usapan natin? Panoorin po natin mismo itong interview nitong si Auntie Claire Castro, no? Na sablay-sablay po ang kanyang pagtanggol dito kay Bongbong Marcos. Alamin mamaya kung ano itong mga pinagsasabi ni Auntie Claire, okay? Na nakakatawa. Okay, so bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, no? Tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating vlog, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Paki-like, share na ha, like and share na lahat sa mga nanonood. At sa mga first time dito sa aking channel ha, if this is your first time na nanood kayo dito sa aking channel at nagugustuhan nyo ang ating talakayan, no? Press the subscribe button dyan sa YouTube. I-subscribe nyo para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita. Okay? Libre lang yan, walang bayad yan. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, inakayin natin muna itong alam nyo na. Nag-trending ito sa Facebook, no? Top 10 party list 2025 sa DPWH allocation. Saan po ito nakuha itong data na ito? Di syempre, ang Cabral Files. Okay? Alam naman natin, questionable yung pagpanaw ni Yusek Cabral. Di ba? Pero sabi nila, si Cabral, hindi raw yun nag-ano raw yun, no? Sariling desisyon niya yun, no? Na pumanaw siya. Pero dahil na-expose yung mga files nitong si Yusek Cabral, kasi po alam naman po natin na itong si Congressman Liviste ay in-expose niya kung ano ang laman ng mga dokumento ni Yusek Cabral. At natuklasan dito of all the party list, no? Kasi ang daming mga party list, di ba? Sa lahat ng party list, ayon sa dokumento
ni Yusek Cabral, ang nangunguna ay itong Tingog Party List. Sino ba itong Tingog Party List? Ito yung party list na laging ipinagmayabang ni Jam Magno. Isa pa yung Jam Magnong balimbing na yan na bayaran. Okay? Ito yung Tingog Party List na pagmamayari o sa liderato ni Yeda Marie K. Romualdez. Sino ba itong si Yeda Marie K. Romualdez? Sabi nila, asawa raw ito. Correct me if I'm wrong, Ito ba yung asawa ni Martin Romualdez na nakakuha lang man sila ng kasi ito Yeda Marie K. Romualdez or itong si Jude Asidre. Silang dalawa po ang nangunguna sa liderato dyan sa Tingog Party List. Di syempre, sa madaling salita, pagmamay-ari po ito ng dating House Speaker Martin Romualdez na nagkakahalaga po ang kanilang allocation ng 8.72 billion pesos. Grabe. Okay? So, hindi po tayo mali kung nananawagan po tayo na yan si Martin Romualdez ay dapat yan ipatawag sa Blue Ribbon Committee. Pero dahil sa halik sa puwet itong si Tito Soto, hindi na napatawag itong si Martin Romualdez. Di ba? Hindi man tayo nag-aakusa na may korupsyong nangyari, pero if ganyan kalaki ang allocation na 8.72 billion, siguro naman, no? Ang issue dito, flood control anomaly. Okay? Flood control anomaly. So sila sana mismo ang unahin nating imbestigahan. Bongbong Marcos. Nasaan na yung pagmamayabang mo, Bongbong Marcos, na merong makukulong na mga big fish before Christmas? Nagtapos na ang Christmas. Natapos na lang ang New Year. Natapos na lang ang Three Kings BBM. Si Diskaya lang ang nakulong. Utang ina mo. Hindi mo nga pinatawag yung pinsan mo. Di ba? Yung sa ICI, yung si Sandro Marcos na pinutol yung live. Pangalawa dito, CIS Erwin Tulfo, 703 billion. Dapat rin itong ipatawag. Allocation nila para questionin. Yan pa, si Zaldico, Ako Bicol Party List. 6.81 billion. Silang tatlo. Yang tatlo na yan ang nangunguna. Diba? So sila yung pinakamalaking pera dito sa allocations na ito. At alam naman natin yung mga allocation na yan. Matagal na yung question. Matagal nang maraming kalukuhan dyan sa mga allocations na yan. Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, sa allocation na 8.72 billion dito sa Tingog Party List, sa tingin ninyo malinis yan? Tatanong tayo tinatanong natin yung ating mga netizen. Sa tingin ninyo malinis ito? Itong 8.72 billion? Kayo nang humusga. Ayoko nang pangunahan. Diba? Walang mga delikadesa itong mga taong ito. Siya pa yung House Speaker, pinakamalaki pa yung party list nila. Diba? Wow! Tapos eto pa yung mga ipinagtanggol ng mga loyalistang mga bulag. Ay nako. Ewan ko na lang talaga. Kayo nang humusga dyan. At heto, pag-usapan natin itong isang AFP na nag-withdraw ng suporta kay Bongbong Marcos. Bakit siya nag-withdraw? Ano ba ang dahilan nitong pag-withdraw nitong isang AFP? At sino ito siya? Okay, alamin natin. Kasi nag-post po si Malutikia ng isang matatawag na natin ay nag-post itong si Malutikia dahil
na-appreciate niya itong sundalo na ito. Okay? Kahit sino, no? Sabi ko, sobra pong matapang itong sundalo na ito kasi hindi po siya nahihiya, hindi po siya natatakot na ginawa niya ito. Alam niyo, sa totoo lang, no? Grabe ang sakripisyong ginawa nitong taong ito. Bakit? No? Matagal na raw ito sa serbisyo bilang AFP, pero nagbitiw siya sa suporta dahil raw di umano ayaw na niyang maniwala sa ating presidente. Kasi alam naman natin ang daming mga nangyaring flood control corruption, tapos sa tingin siguro nitong sundalo na ito, itong AFP na ito, ay wala talagang napaparusahan dito sa mga corruption na ito, kaya nawala ng gana niya dito sa Marcos administration. Ito basahin natin itong appreciation post ni Malutikia. Kilala naman natin si Malutikia, no? Isang political scientist expert, no? Colonel Odi Mungao. Active imagine hindi po ito retired active AFP or Army. When an active officer makes the supreme sacrifice, imagine that one nag-supreme sacrifice itong taong ito of his 34 years of service. Imagine that one 34 years yang nagserbisyo sa bayan natin bilang Army. Okay? Then the break in the chain of command becomes palpable. So, tayo po ay saludo po, hangang-hanga po tayo dito kay Colonel Odi Mungao. Okay? Very popular ito ngayon si Odi Mungao kasi marami po ang naka-appreciate sa kanyang ginagawa dahil sa kanyang pag-express, no? Sa kanyang galit, sa kanyang napapansin na hindi na po tama itong administrasyong Marcos. Okay? Colonel Odi, di kita kilala, sabi ni Malutikia, pero ang tapang ng ginawa mo. Correct. Sobrang matapang si itong army na ito, no? Talagang totoong para sa bayan ang ginawa niya, no? Nagpapakita siya na galit ako. Ayoko na ditong sa administrasyon na ito kasi may nakikita siyang talagang hindi na maganda. Para bang sinabi siguro nitong si Colonel Odi na nandito ako bilang isang AFP, Army, para ipagtanggol ko ang bayan natin. Pero if ang bayan natin mismo, ang gobyernong ito gumagawa ng kalokohan, para saan pa itong suporta ko? Di syempre, mas pipiliin niya kung ano yung sentimiento ng taong bayan. Di ba? Dahil pinili niya ang sentimiento ng taong bayan, ikaw po ang tunay na AFP. Hindi ka takot, no? Sabi pa dito ni Malutikia, saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa sakripisyo. Mag-ingat po kayo at sana maalis sa kapahamakan ang inyong pamilya. Kasi po hindi po madali itong ginagawa niya, no? Pwede pong pag-initan siya ng administrasyon. Pwede pong mapahamak o madali ang kanyang pamilya sa ginawa niyang ito, no? Kahit yan ay personal na withdrawal, malaking bagay na tumayo kayo at nakiisa. Sana mayroon pang sumunod sa inyo. Kasi po, siya po ang parang silbi nagsakripisyo para ipakita sa kanyang kapwa mga Armed Forces of the Philippines, kasi active siya, ipakita niya na hindi ako takot. I don't care kung hindi na ako maka-receive ng mga benefits sa gobyerno. Basta ang sa akin, mas sinusunod niya yung tibok ng puso ng taong bayan. Diba? Saludo po kami sa inyo, sir. Kung sa tingin nyo, Colonel Odi Mungao, kung sa tingin ninyo po ay parang
walang sumusunod na mga AFP sa ginawa mo, pero labis na papasasalamat ng taong bayan sa ginawa mo. Okay? Hindi po pagmamayabang ang ginawa mo, kundi pakumbaba. Okay? Ikaw po ay isang tunay na sundalong nakiramay sa sambayan ng Pilipino. Kami po ay saludo sa inyo. Okay? Ito, basahin po natin ang kanyang statement, no? Salam alaikum warakmatullahi at ala wa barakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God be upon us all. Effective today, Thursday, so meaning kahapon, no? Kasi Friday na ngayon eh. Thursday, January 8 of 2026, I, Colonel Odi A. Mungao, 0-10933, Infantry, MNSA, PA, di ko lang alam ha kung ano itong mga abbreviation na ito, with 34 years of active service. Imagine that one ha. 34 years is very guys, mahirap yan ha. Talagang meron ka ng paninindigan yan sa organization nyo. Reaffirms my support to the AFP and the state as mandated by the Constitution. As a Filipino, I am respectfully withdrawing my personal support to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Meaning to say ha, taliwas ito sa mga sinasabi ni, sino yung leader dyan? Si Tariela ba yun? O si yung isa? Na solid raw itong mga AFP na nakasuporta pa rin sa administrasyon. Pero bakit may ganito sa tingin ko nga yung iba dyan tahimik dyan pero gusto na yang tumiwalag sa administrasyon. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as president of the republic. Sobra na. Tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Grabe guys. Colonel Odi, maraming salamat po at pinili mo kaming taong bayan. Yun ang masasabi ko ha. Maraming salamat sir at pinili mo kaming taong bayan. Ikaw po ay tunay na sundalo. At naiintindihan naman namin yung iba mong kasamahan na hindi nila kaya ang ginawa mo. Pero ikaw sobrang tapang mo sir. Saludo po kami sa inyo. Kasi alam naman po natin na grabe na po ang administrasyong Marcos. But I mean grabe. Dahil hindi kaya ni BBM sugpuin ang korupsyon. Hindi kaya ni BBM protektahan ang taong bayan. Hindi kaya ni BBM tulungan ang taong bayan sa mga taong may sakit. Pati PhilHealth. Kinuha pa nila ng 60 billion. Grabe. Kaya kami po ay sobrang hangang-hanga sa iyo at nakakaintindi sa ginawa mo. You are loved by the Filipino people. Naiintindihan ka ng taong bayan. Sir Colonel Odi Mungao. Okay, kayo mga audience ko sa Donmar TV, sabihin nyo isang salute, no? Mag-salute po kayo kay Colonel Odi Mungao. Okay, isang salute kay Colonel Odi Mungao. Maraming salamat sa inyo sir. Ayan. Ganyan na po. Tayo bilang vlogger, tayo lamang po ay nagbabalita sa mga kaukulang mga nangyayari, especially sa mga kabalastugan ng administrasyong ito. At dapat tungkulin po nating ibalita na ganyan na po ang nangyari sa AFP. Okay? So, kayo dyan mga taga AFP, kung sa tingin ninyo binababoy na po
ng administrasyon ang bansang Pilipinas. Huwag kayong matakot na mag-express sa inyong freedom of expression. Okay? So punta tayo dito sa third topic natin, no? Na patungkol po ito sa national sovereignty ng Pilipinas. May nilabag ba si Bongbong Marcos? Itong administrasyong Marcos doon sa pagpahuli ni former President Duterte sa mga dayuhan itong ICC na ito. Sinurrender nila si Duterte, ang isang head of state, 'di ba? Sabi ng isang attorney, nag-violate po sa konstitusyon itong si BBM. Okay? Ito po yung buong balita, okay? Binalita ito ng Billionaire News Channel. To cover, ang caption is to cover their treason. 'Di ba? May cover pa sa treason itong bangag na ito eh. Lawyer Paulo Panelo said a memorandum filed by Veronica Kitty Duterte has asked the Supreme Court to intervene in what he described as an unlawful arrest. So meaning to say, yung ginawa nila kay Duterte, na hinayaan nilang, hinatid pa nila doon sa ICC, unlawful arrest yun. Okay? Meaning to say, hindi dumaan sa tamang proseso at sa batas natin. Yan ang sabi ni Kitty Duterte. And the transfer of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court. Unlawful yun. Hindi na po nakafollow. So meaning to say, if unlawful, nilabag po ang ating national sovereignty. Ganun lang kasimple, di ba? Pero hindi po maiintindihan yan ni Rimulya at ni PBM. Inom muna ako ng tubig kasi nag-dry na yung aking throat. Panelo argued that the case raises a fundamental question of national sovereignty. Kaya nga, dapat questionin si Bongbong Marcos dito, no? Kung may nilabag ba siya sa national sovereignty. Of course. Accusing the Marcos administration of violating the Constitution and due process in surrendering a former head of state to a foreign tribunal. Kasi alam naman natin, si Bongbong Marcos, hindi yan lawyer. So, sino siguro ang nakapag-advise nitong si BBM na ganoon po ang gagawin nila kay Duterte? Good luck sa iyo, Bongbong Marcos. Maswerte ka pa ngayon, BBM, kasi presidente ka pa. Kasi po, marami ka pa pong kaso nakabinbin. Kapag hindi ka na presidente, good luck sa iyo, BBM. Maraming kasong ma-file sa iyo. Yun lang aking analysis diyan, Makukulong ka rin, BBM, sa ginawa mo kay former President Duterte. Nagalit po ang taong bayan sa ginawa mo. Kaya nga nag-negative na yung rating mo sa lahat ng survey. Isinusuka ka na ng taong bayan. Ayaw na ng taong bayan sa iyo. A beloved former president languishing in foreign captivity and his beleaguered nation await, Panelo said. Anak ito ni Panelo eh. Okay? By unlawfully detaining a former president without a warrant and due process. Kaya nga walang ano ba ito? Ano pala yung signal natin, parang na off yung signal natin sa microphone. So, saan na ba tayo? Maraming taong nagalit nung saksi naman tayo, no? Kasi may video, 'di ba? Kung paano nila inaresto si Tatay Digong at hindi po 'yun nag-follow sa batas dahil wala pong warrant of arrest. Okay?
marami pong violation, saksi ang buong Pilipinas. Taliwas na lang sa mga kalaban ng mga Duterte at mga bangag na mga loyalista, mga ano yun bulag yun sa katotohanan. So what do I mean? No? Itong ginawa ni Kitty Duterte by filing the Supreme Court, no? By malaki po ang chance. No? Hintay-hintay lang tayo kasi po tama po yung sinabi ni ni Tatay Digong. Meron pong araw, no? A day of reckoning. Malapit na 'yan, sa totoo lang. Okay? So mag-comment kayo mga taong bayan. Naniniwala ba kayo na nilabag ang national sovereignty ni BBM, ang ating nag-violate siya sa konstitusyon sa atin sa ginawa niya kay Tatay Digong? Ilatag nyo ang inyong komento dyan ha. At tayo po'y babasahin natin yan. Okay? At punta tayo dito sa the most hated spokesperson na si Auntie Claire Castro. Handa-handa na kayo kasi puro na naman kasinungalingan at kasablayan sa pagtanggol niya dito kay BBM. Okay? So, atin pong pakinggan itong si Auntie Claire Castro. Joining us today sa Storycon is Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Attorney Castro, ma'am, magandang hapon and thank you for joining us. Welcome back. Yusek. Gandang hapon, Yusek. Happy New Year. Annie, Sir Ronald, Happy New Senator Year. Ronald, and Senator Senator, Si Auntie Claire Castro, tinawag niyang Senator Ronald itong si Llamas. Feel rin ni Llamas. Isus, itong kalbong pangit na ito. Feel niyang tinawag siyang senator ni Auntie Claire Bangag. Hay nako. Rosie din siya. Grabe, Rosie. grabe. Start of the year, Rosie. Magkakulay kayo ni Ami, Yusek. Oo nga, Rosie. Para masaya ang mundo. Mahirap yung Hopeful. itim-itim. Kasama niyo yung Oo, yung mga yan, mahilig yan sa May itim. sapatos sa likod niya eh. kasama niyo yung 89 ng mga Pilipino na optimistic, no, sa New Year, no? Ano? 89%. Nandun kasi ako sa 11% eh. Ouch! Huwag na, masama na kayo. Because he's the heckler. He's the political heckler. So he has I to... can feel it. Hindi naman O siya galit. sige, umpisahan natin yon. What Billion is lang there siya. to hope for in the coming Oh, year? yan, Ami. Unang-una, syempre, Malacanang, ano po? unang-una, syempre, napakaganda ng ating budget. Although may mga tumutuligsa pa rin, syempre, hindi naman Hindi po maganda, Auntie Claire, kasi yung 2025 na budget ninyo palpak. At sasabihin mo naman na maganda itong 2026 budget, ikaw lang ang nagsabi niyan. Ha? Ikaw lang. mawawala yan. Pero sa mata ng Pangulo, sa mata ng mga nasa Kongreso, at iilan lamang ang tumututol, maganda po ang naisagawa po na 2026 na Sabi niya, ilan lang raw yung tumututol. Hindi, Auntie Claire, lahat ng taong bayan tumututol dyan. Kasi wala na pong tiwala kami kay bangag mong presidente. budget. Pangalawa, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. So, ilan lamang po yan. At kanina nag-announce po, general amnesty para sa mga PhilHealth na kulang, hindi nakapagbayad ng kanilang contributions 2013 to 2024. So, napakagandang balita po nito. Okay. Sige, ma'am. Okay. Simulan ko na doon sa sabi nga niyo, tuloy ang investigasyon sa flood control issues. Ang tanong na marami, what happens now to the ICI? Kasi, of course, as you recall, wala na si Babe Singson, wala na rin po si Rosana Fajardo, at naiwan na lamang po si Justice Andres Reyes. Andres Reyes. So what do we see as the future of the ICI as far as Malacanang is concerned? Will it be retained or will it... nagsabi kasi hanggang katapos Shutdown naman or punta na sa Si Amy ombudsman. Marcos. Oo. Yeah. Shutdown na daw. Apo, sa ngayon, wala po tayong masasabi kung hanggang kailan sila dahil wala pong ipinapaabot sa ating anumang impormasyon na matitigil po ang pag-iimbestiga ng ICI. So tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga.
At kahit po nag-resign na po si dating Secretary Babe Sing. Actually, Auntie Claire, kahit itutuloy nyo pa yung ICI na yan, no, ang ICI kasi, kapag tinawag mong ICI, nakatatak na yan, made by Marcos, made by BBM. So, dahil si BBM, wala na pong magandang reputasyon si BBM, damay-damay na ang ICI. Wala na ring magandang reputasyon ng ICI. Tinatawag na nga yan ng ICI, ipang cover up yan sa kabalastugan ng administrasyon eh. Yung ICI na yan, wala. Hilaw na yan. Hindi na yan mapagkakatiwalaan ng taong bayan, sa totoo lang. At saka si dating ICI Commissioner Fajardo, nanatili pa rin po ang kanilang pag-iimbestiga at ang sabi din po ng Ombudsman, tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pag-iimbestiga. Kasama po ang DOJ. Kamakailan lamang ay nagkaroon sila ng hearing at di po ba ay nagsumite ng kanilang counter affidavit si Senator Villanueva at saka dating Senator Bong Revilla. So tuloy-tuloy pa rin po ito. In relation sa ICI, Yusek, anong magiging status ng isa sa priority bills ng Presidente? Yung ICIAIC, no, ni Congresswoman Laila De Lima, na apparently ang purpose ay i-strengthen dapat yung ICI by giving it more powers, contempt powers, for example, at saka a more independent budget, etc. etc. Ano na magiging status nun? Dahil kung may planong i-abolish na ICI, what will happen to the priority bill ng Presidente? Ang gusto po ng Pangulo, priority bill nga po niya ay magkaroon po ng independent commission na naaayon po sa batas, isa sa gagawing batas po. Yan naman po ay kanyang sinusuportahan. So, kung mawawala man po ang ICI, hanggat wala pa po yung independent commission na isinasagawa pa sa batas, nandiyan naman po ang Ombudsman at ang DOJ. Pero sa ngayon po talaga, wala akong masasabi kung tatanggalin ng ICI or hindi eh. Wala po kasi sa aming ibinababang anumang impormasyon patungkol dyan. Pero Yusek, it's significant na walang ina-appoint na kapalit kasi ng mga nag-resign eh. Kaya yun ang speculation. Maraming naniniwala na on the way out na pa. Saka yun din ang sinabi ni Rosana Fajardo, di ba? She's done her work at mukhang wrap up na yung trabaho nila eh. Yung kanya pong trabaho, natapos na po. Pero yung pag-iimbestiga po, nandiyan pa rin po yung ibang mga dokumento. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-iimbestiga. Kasi may tao pa naman po, may mga tauhan, mga empleyado po mismo ang ICI na siya nagsasagawa po ng mga pagbabasa ng mga records. So tuloy-tuloy pa rin po. Anong Auntie Claire, kung mapapansin mo, ang mga members ng ICI ay unti-unti nang lumabas. Nag-resign na yung iba. Halos na lang every week merong mag-resign o every month merong mag-resign sa ICI. So ano pa bang aasahan mo dyan? Kahit putak ka pa ng putak dyan sa pagmamayabang mo, Auntie Claire, yung ICI na yan, wala nang gustong magtrabaho dyan. Sa totoo lang. Basta patungkol po, si Bongbong Marcos naman nag-a-appoint dyan eh. Di ba? Syempre, sila mismo, ang mga taga-ICI, wala na silang tiwala dyan sa ICI na yan. Ginawa lang yan ni BBM para sila yung magka-problema dyan sa... delikado pa yung buhay dyan sa mga nagtatrabaho sa ICI na hindi naman pinoprotektahan masyado ng administrasyon. Diba? Better na umiiwas na lang ako. Ayoko nang magtrabaho dito sa ICI. Delikado pa yung buhay ko, delikado pa yung pamilya ko, tapos wala namang tamang suporta sa gobyerno. Di ba? Wala namang power itong ICI. magiging distinct difference ng ICI right now at saka yung Ombudsman? Ano yung kanilang distinction? Ang Ombudsman po kasi, motu proprio, it can investigate. On its own, pwede mag-imbestiga kapag nagsumiti po ng complaint. Kasi po, kapag po, let's say ako po, example, ako nag-file ng complaint sa Ombudsman, yun po ay magkakaroon ng preliminary investigation. Kasi sila po magkakaroon ng hearing. Ang ICI po kasi is magre-recommend lang, fact-finding lang sila. So magre-recommenda sila kung ang kasong ito ay maaaring imbestigahan ng Nagwawaldas lang kayo ng pera. Fact-finding lang ang ICI. Iginagawa rin yan ng Blue Ribbon Committee eh. Di ba? Kaya sobra pong hindi marunong itong ginawa ni BBM.
Bakit kasi gumawa pa ng ICI ang bangag mong presidente? Useless talaga yung ICI na yan. Ombudsman o ng DOJ. So kapag ka po ang Ombudsman po at ang DOJ, after the investigation, ay may nakita na pong reasonable certainty of conviction na mga nasasabing mga respondents, then ipapile na po yan sa Sandigan Bayan or sa regular courts po. So yun po yung difference. Ang Pero- Ombudsman po sila po ang nagde-determine at saka DOJ, sila yung nagde-determine kung mayroong probable cause, may reasonable certainty of conviction. Unlike ICI, fact-finding lang po sila. Pero sabi ni Ombudsman Boying Rimulya last month na medyo redundant na daw yung ICI dahil gagawin na nila yung mga functions ng ICI. Halimbawa, yung pag-investigate. So, kaya nga nabanggit niya last month na baka 1 to 2 months na lang daw yung buhay ng ICI. Actually, ang ICI po, kaya po ginawa yan, dahil natatandaan niyo po, nung unang nilabas po ng Pangulo ang sumbong sa Pangulo, marami po kasing nagpupush na dapat magkaroon ng independent commission. Kasi sabi nila, baka hindi maging maganda ang pag-iimbestiga dahil baka may mga concerned na mga cabinet secretaries na maaari involved at hindi magkaroon ng sufficient na pag-iimbestiga dahil baka sabihin may cover-up. Kaya nagsagawa po ang Pangulo ng independent commission. Pero ang function po talaga niyan ay fact-finding. Kung mag-gathering of documents, sila ang magtitignan, titingin, at after that, kung meron sila nakita na maaaring maging dahilan para maisampa ang kaso, then they will recommend the said complaint sa ombudsman or sa DOJ. Now, redundancy, it can be in a way. Bakit? Kasi po mismo ang ombudsman at ang DOJ, meron po silang power to investigate on its own. Kahit wala pong sinasamang complaint, kahit hindi po tayo nagpa-file ng complaint, they can investigate on its own. Pero ma'am, at the same time, may mga pupuna doon sa desisyon ng Pangulo na sabing priority itong independent commission against infrastructure ICIS. corruption. Priority siya, pero hindi naman siya sinecertify as urgent, unlike before with other bills. I also understand, I think it was earlier made clear by Malacanang that the preference is to certify lamang as urgent yung certain bills pag merong calamity or emergency. I understand that was the reason. Yun lang yung ayon sa Constitution. Yes, sir. Yes, ma'am. Pero po, at the same time, the President has also certified other bills before that were not linked to emergencies like Maharlika Fund, like the Magna Carta for Seamen, and several general appropriations bills, I think for at least 2 years, nasa certify as urgent. And these are not exactly your, what you would call emergencies or calamities of any sort. So, kaya napupuna po yung Malacanang na parang half-hearted data yung, sige, priority yan, pero hindi ko certify. Kasi ganito po yan. Ang paggawa ng batas, especially yung itong draft po, itong bill para sa independent commission na sinasagawa po, kailangan po talaga siyang maaral. Baka po, ang sabi po ng Pangulo during the lead-up, kailangan makita po yan, aralin dahil baka magkaroon ng overlapping ng jurisdiction. So, isa po yan sa issue, and at the same time, kahit naman po hindi i-certify, as of the moment, ito sasabi po natin, kahit hindi pa po ito i-certify as urgent ng Pangulo, meron naman pong tatayo na mag-iimbestiga, katulad po ng Ombudsman at DOJ at ng ICI. Nandiyan pa naman po eh. So, hindi naman po masasabi na walang ginagawa. Dahil sabi nga po ng Ombudsman, nagkakaroon ng redundancy function ng ICI at ng Ombudsman dahil it has its own authority to investigate cases or complaints regarding anomalous flood control projects. So, yun po. Isa sa reason kung bakit hindi naman isa-certify as urgent ito. Dahil meron naman pong gumaganang investigating bodies. Hindi iisa, hindi dalawa, kundi kasama na yung ICI to gather documents. So, kailangan mas maaral pong mabuti ang sinasagawa pong batas or bill para sa ICI. Yusek, maganda yung statwa sa likod mo, blind justice. Sana po laging Pagdating ko ganyan. Kasi isa yan sa mga nagiging criticism dito ngayon sa anti-corruption, para daw nagpepreno pagdating sa mga kamag-anak ni Presidente. Ang mga nagsasabi niyan, si Senator Amy Marcos mismo,
At recently, si Chubby Singson, although I don't think sinabi nyo na nga na hindi nyo papatulan yon. Anyway, ano po yung masasabi nyo? Hindi lang naman sila nagsasabi noon na bakit pagdating halimbawa sa pinsan ni Presidente, siya yung speaker, parang nag-slow down. Siguro yan po yung nakikita nila, pero hindi naman po yan ang pananaw ng Pangulo. At hindi yan ang pananaw ng administrasyon. Dahil kung siya man po ay, kung sino man po nakamag-anak ng Pangulo, kung sino man ang kaalyado ng Pangulo, na maaaring sangkot, mas kinakailangan po talaga na magbigay po sila ng ebidensya. Ebidensya na makapagdidiin mismo sa mga taong binabanggit nila. Hindi po tayo nagtatanggol kanino man, hindi tayo nagtatanggol sa dating speaker, hindi tayo nagtatanggol kung kanino man kamag-anak ng Pangulo. Ang sabi ng Pangulo noon pa, kamag-anak, kaalyado, kaibigan, kung sangkot, kailangan imbestigahan. Bakit hindi napatawag si Martin Romualdez? Bakit hindi natuloy yung pag-investigate kay Sandro Marcos? Huwag mong utuhin ang taong bayan, Auntie Claire. Hindi po kami uto-uto sa mga sinasabi mo. Ang kailangan lamang po dito, doon sa mga nagsasabi na maaari nagpepreno ang Pangulo po ba o administrasyon? Ang Pangulo at ang administrasyon. Kung nagpapreno daw ang Pangulo, unang-una, sino po ba ang dapat na humahanap ng ebidensya? Hindi po ba yung complainant? Kung sino po ang nagsasabi na maaari nagpepreno, di ba mas maganda po na ilabas na nila lahat ng ebidensya? I will speak about about the statement of Senator Amy Marcos. Parang sinabi niya na may mastermind, referring to former speaker. I will not be defending speaker. I have to be clear. I have to clear on this. I have to be clear on this. I will not defend former speaker, but I will just say that there should be sufficient evidence bago magbitaw ng anumang bintang. Kahit kanino na po, in general to. Kahit kanino magbintang, kung sinasabi nila na may mastermind, yung taong nagbibintang, mas maganda po, ikompletohin na po yung ebidensya, then go directly to the ombudsman and file the case. At hindi naman po ito hahadlangan ng Pangulo. Kaya, paano magpepreno ang Pangulo? Ang Pangulo po ba ang hahakot ng anumang ebidensya para mag-pin down sa iisang tao o sino man tao dyan? Hindi po obligasyon ng Pangulo yan. Obligasyon po yan na nagtuturo. Kung may alam na po sila kung sino man ang sinasabi nilang mastermind, then they have the obligation, actually, as a public servant, as public servants, they have the obligation to gather facts, documents, pieces of evidence to pin that mastermind. Kailangan po ng Pangulo yan. Kung sino man ang mastermind dyan, kung sino ang sangkot dyan, sampahan ng kaso para talaga masawata ang korupsyon dito. Hindi pwede puro sa media lang po eh. Pag media po, ang sinasabi na ito si mastermind, dapat makasuhan at sasabihin lang na, bibig lang na ito ang mastermind, wala pong mangyayari kapag pa-media lang po. Dapat may kaso. Dapat isampa ang kaso, dapat kompleto ang ebidensya. In relation dyan, Yusek, more than a month ago, nag-recommend si Secretary Vince Dizon na dapat sampahan ng kaso ang 87 individuals, including several congressmen, senators, and even a cabinet secretary. Nung nandyan pa si Babe Singson, siya at saka si Secretary Vince Dizon ay nagpakita ng ebidensya na dadalhin nila sa ombudsman nung press ko na yon against Speaker Martin Romualdez. Sabi ng ombudsman ay magsasampa na sila ng kaso sa December 15 at magpapakulong na sila before Christmas. So, ang tanong siguro, Yusek, ano na status ng ganong klaseng na pangyayari, ganong flow of events na nagsimula doon sa recommendation ni Secretary Vince Dizon at ni Babe Singson na kasuhan na itong 87 na big fish? So, on the part of the executive, nakita niyo naman po, on the part of DPWH, under yan sa Office of the President. Under yan sa executive branch. So, ibig sabihin, on our part, ginawa ang trabaho. Nagrekomenda, base sa mga nakalat nilang ebidensya. So, it's up to the ombudsman to study the case. It's up to the ombudsman, Office of the Ombudsman, to evaluate facts and the pieces of evidence submitted to its office.
So, kung nakita po ng Office of the Ombudsman na there is reasonable evidence or reasonable certainty of conviction, then it's up to them to file. It is its obligation to file the case or recommend the filing of the case to the Sandigan Bayan. So, tingnan na lamang po natin, hindi po ako makakapagsalita sa magiging trabaho po ng ombudsman, pero kayo na po. Tingnan nyo si Ate Claire ha, nagpapa-interview siya. Pero kung tanungin siya ng media, wala naman siyang exact na sagot, di ba? Oh, halatang halata. Sa interview na ito yung napaghalataan ko na wala. Kinuha lang siya sa Malacanang para banatan ang mga Duterte. Para mag-asal palengke. Pero when it comes to kung ano yung nagawa ni BBM, ano yung mga achievements ni BBM, wala siyang maipresenta. Wala si Ate Claire, sa totoo lang. Kaya nga, sabi ko, kung si Bongbong Marcos, kung gusto mo talagang tumaas yung rating mo, tanggalin niyo itong babaeng ito. Kasi pahamak lang ito eh. Kasi ang nakikita ng taong bayan ni Ate Claire, mayabang, mataray, kung sinungaling, kung ano ang pinanggagawa ni Ate Claire dyan, ang nasisira si BBM. Hindi naman si Ate Claire ang nasisira dyan eh. Si BBM lang naman ang nasisira dyan. So kawawa. Di ba? Ayoko nang tapusin itong video na ito kasi alam naman natin na puro kasinungalingan at puro kayabangan ang gagawin yan ni Ate Claire Castro. At kung madidihado siya sa sitwasyon ng isang interview, idadamay niya ang Duterte at banatan. Ganyan naman talaga ang pattern ng kanyang line of answering the question eh. 'Di ba? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Dapat bang tanggalin na itong babaeng ito sa Malacanang? Ako sa tingin ko ayaw kong tanggalin ito eh. Kasi kapag tinanggal ito, no? Ay wala na tayong vlog na banata natin ito. Nakakatawa nga eh. Kasi gusto nilang matanggal si Ate Claire. Pero behind that, meron namang nagsasabi, huwag niyong tanggalin yan. Para masira na si Bongbong Marcos sa kanyang pinanggagawa. Kasi ito po yung reflection sa utak ni BBM. Bakit niya kinuha itong attorney na walang alam. Okay? So, ayan, mag-comment kayo ha sa mga anong opinion niyo dito patungkol sa babaeng ito. Okay? Paki-like, paki-share itong video natin para marami po ang makaalam sa nangyari. At subscribe na kayo ha. Kasi libre lang ang mag-subscribe sa mga first time lang dito ha. Walang bayad yan kapag mag-subscribe kayo ha. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.